Mga kababayan, hindi po ako naka-move on kaagad sa comment na to sa isang video post ko about sa potential presidential candidates. Siyempre, hindi ko naman po isinama sa listahan si Sara Duterte, no? Kasi po, ang pinag-uusapan natin ay integrity, credibility, competence, and credentials, no? Siguro bilang DDS, yung nag-comment na hurt siguro siya. So, ito po ang sabi niya, babasahin ko po sa inyo. Lugin Orsine, yung mga taong sinabi mo na pwedeng piliin bilang Pangulo, pag isa sa kanila ang naging Pangulo, mas lalong dadami ang salot sa lipunan. Mas lalong dadami ang buwaya sa Kongreso. Ang dapat mong piliin na Pangulo ay yung pumapatay ng mga salot sa lipunan, ha? At hindi takot mamatay. Alam po ninyo, hindi po ako galit sa taong nag-comment na to, no? Sa totoo lang po, nalungkot po ako kasi ipinapakita lang po nito kung gaano kalaki yung epekto ng ilang taon ng normalization ng violence sa ating lipunan. Nakakalungkot po. Imagine, may mga Pilipino na naniniwala na ang pinakamagandang qualification ng isang pangulo ay ang handa siyang pumatay. 'Di ba? Hindi hindi dahil sa talino niya, hindi dahil sa integrity, hindi dahil sa competence, hindi dahil sa economic vision, hindi diplomasya, hindi education, kundi yung kakayahang pumatay. Kung umabot na po tayo sa puntong ganyan na po yung sukatan natin ng leadership at ganyan na yung pag-iisip natin, baka kailangan po nating tanungin yung sarili natin, no? Ano na po ang nangyari sa values natin bilang mga Pilipino? Because history teaches us something. Napakadaling pumatay. Mas mahirap magpatupad ng batas. 'Di ba? Napakadaling magbanta, pero mas mahirap magbigay ng hustisya. Napakadaling takutin yung mga tao, mas mahirap bumuo ng isang bansang ligtas dahil sa tiwala sa batas at hindi po dahil sa takot. Hindi ko po sinasabing hindi dapat labanan ang kriminalidad dahil dapat pong labanan yan. Pero ang tanong ko po sa inyo ay anong klaseng laban ba yung naiisip ninyo? Laban ba ito na nakabase sa ebidensya, sa due process, sa rule of law? O laban ba ito na nakabase lang sa hinala, sa galit, at sa kapangyarihan? Magkaiba po yun. Kapag ang isang lipunan po ay nagsimulang maniwala na ang pagpatay ang pinakamabisang solusyon sa bawat problema, hindi lang po kriminal yung nasa panganib. Tandaan po natin yan. Pati po yung mga inosente, pati po yung mga ordinaryong mamamayan, hindi po tayo ligtas lahat. In the end, pati po yung demokrasya. Kaya sana wag po nating piliin yung susunod na Pangulo dahil lang sa tingin natin kaya niyang manakot o magpakita ng tapang o sa tingin natin matapang. Piliin po natin ang leader na kayang magpatupad ng batas nang hindi po kinakailangang sirain yung batas. Because the true measure of a great president is not how many people fear him. It is how many people can finally live without fear because justice really works. At para po sa akin, kapag ang unang qualification na hinahanap natin sa isang pangulo ay kayang pumatay, baka hindi na po yung kandidato ang dapat nating pag-isipan. Baka ang mindset na po mismo natin yung kailangan po nating baguhin. Alam niyo po, hindi pa po huli yung lahat. We have a long way to go. 2028 is yet to come. Magtulungan po tayo para po sa bayang ito, para po sa ating future generations. Magtulungan po tayong maibalik ang dignidad, ang moral at values po nating mga Pilipino. At maisantabi na po natin yung kawalan ng respeto sa kapwa, yung pagiging bastos sa salita at sa gawa. Mawala na din po sa isipan yung pagiging bayolente o pag-iisip ng masama. Huwag po nating hayaan na maging normal sa mga kabataan yung nakakabasa ng mga ganitong klase ng comments, no? Sana ang magulang po ang magsilbing halimbawa para po sa kinabukasan din ito ng ating mga kabataan, para po sa atin at sa ating bayan.